Diskriminasyon daw sa mga transgender student ang sapilitang pagpapaputol ng kanilang mga buhok ng isang paaralan sa Maynila para makapag-enroll. Nagprotesta ang grupo ng LGBTQIA+ para mabago ang pulisiya. Ang sagot ng paaralan sa report ni Ian Cruz. No haircut, no enrollment. Kaya ang gabewang na buhok ng transgender na si Jen, labag sa loob niyang pinaputol. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos hindi na rin po ako kumakain. Umiiyak po ako tuwing gabi. Pulisiya raw ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila na bawal ang mahabang buhok sa mga lalaki. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT dahil hindi talaga sila ine-enroll hanggat hindi sila nagpapagupit. Wala naman talagang kinalaman yung buhok sa pag-aaral. Actually, hindi pa po sila satisfied sa gupit ko, but enroll po nila ako kasi shoulder na po itong buhok ko eh. Kaya sa kilos protesta, ngayon ay lumalaban ang Beki ng Bayan! Panawagan nilang baguhin ang student handbook. Sinunog din nila ang bahagi patungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki. Kailangan po naka-fixie cut po kami or 2x3 na gupit po. Maki, Beki! Wag masukot! Ayon sa Commission on Higher Education, ang gumagawa po ng student handbook ay hindi ang komisyon, yung university. Pag ginagawa at nire-revisa yan, dapat may konsultasyon sa mga estudyante. Sa pahayag ng IRIS, sinabi nilang pwedeng mag-enroll para sa second SEM ang lahat ng estudyante, anuman ang kasarian at haba ng buhok. Napagkasunduan na rin daw ng pamunuan ng paaralan at ng Baghari IRIS chapter na pag-usapan ng bagong implementing rules and regulations ukol sa enrollment. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa habulan at barilan ng pananambang ng riding in tandem sa isang lalaki sa Laguna. Nakainkwentro nila ang mga pulis na nagkataong nagpapatrol sa lugar. May report si John Consulta. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahaging ito ng San Pablo, Laguna. Di hagip sa kamera ang aktual na pamaril pero napatay ng gunman ang kanyang target. Saktong nasa lugar ang mga pulis na pinaputukan din ng suspect. Napansin nila yung mga pulis na sumusunod, pinutukan sila doon. And in return, nagdepensa naman po ating mga pulis, pinutukan din yung mga riders na ito, yung riding in tandem na ito. Sapol din sa CCTV ang pagtakas ng mga suspect habang hinahabol at binabaril ng mga pulis. Na-corner ang gunman nang mahulog siya sa motorsiklo. Dead on arrival siya sa ospital. Ang gunman na suspect ay mayroon bang involvement sa isang kaso noong 2016, isang pagpatay sa isang barangay captain. Arestado naman ng rider, nakasabwat ng gunman sa mismong ospital kung saan siya dumiretso para magpagamot dahil sa tama ng bala. Nadamay lang daw siya sa krimen. Pag-amaneho lang daw ako, bibigyan daw niya ako 5,000. Naglabas na bumaba, naglabas ng baril. Pag kami pumutok, yung tingin ko, binabaril na siya nila, sir. Yung umangat na ako, sir. Hinulog ko na po. Bakit mo siya hinulog, sir? Ay, hindi ko na po talaga siya Hindi mo talaga para siya ligtas gawa ng nadalamoy lang ako, kaya hinulog ko na. Itong victim ay pupunta sa hearing kasi kinasuhan niya pala ito, yung misis niya for adultery. So ito yung isa sa mga anggulo na titignan natin. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng maharap sa parusa ang Captain's Peak Resort dahil sa pag-ooperate kahit walang environmental compliance certificate. May report si Joseph Moron. 150 milyong taon, ganyan daw katagal sabi ng DNR bago mahulman ng tectonic activity ang isla ng Bohol na kinaroroonan ng Chocolate Hills. Ang isla kinilalang UNESCO Geopark. Habang ang mga burol kabilang ang ilang tinabihan ngayon ng isang resort, idineklarang National Geological Monument. Kaya inisyuhan na ng DNR ng cease and desist order ang Captain's Peak Resort para mabantayan ito at hindi makapagbukas. The issue is, does it have an ECC or not? Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. There are other possible violations including the potential, for example, for the damage to the environment through the release of, say, wastewater and other types of solid waste management challenges.
Hiningan namin ang reaksyon ng munisipyo ng Sagbayan pero wala pa silang tugon tungkol dito. Pero nauna nitong sinabi na wala silang natanggap na closure order mula sa DNR na inisyu noon pang September 2023. Sa paglabag daw ng resort, maaari silang maparusahan ng kulong at multa. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum for criminal liability. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment. Pero ang manager at kapatid ng may-ari ng resort, umaasang panandalian lamang ang pagpapahinto sa kanilang operasyon. Marami raw silang tauhan na mawawala ng trabaho. Tapos yung may-ari, parang sakit talaga sa dibdib niya na napahinto, wala ng income. Paano na po yung mga kapitala na i-invest niya, wala pa pong return, kakaumpisa lang po sa mga buildings niya. Kung sakaling tuluyang hindi mabigyan ng ECC ang resort, pwede ba itong i-demolish? Hindi po illegal occupation to, private property po ito, at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Ang hindi po pwede is mag-operate po sila without the ECC. Kailangan po pag-aralan yan. Pero may iba pang istruktura at pasyalan sa Chocolate Hills na tinitingnan na rin ng DNR kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Kabilang ang butagta sa Barangay Tamboan sa Carmen, Bohol na may hagdanan at view deck na itinayo mismo sa isa sa mga burol. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumagot na ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy sa inihain sa kanyang show cause order ng Senado. Git ng kampo ni Quiboloy, wala nang saysay ang pagdalo niya sa mga pagdinig dahil tila hinatulan na umano siyang guilty sa krimen. Hihintayin daw nila ang magiging tugon ng Senado bago gumawa ng susunod na hakbang. Si Senadora Risa Ontiveros hihilingin na raw kay Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ng warrant of arrest laban kay Quiboloy. Ilang kagamitan sa samot-saring panloloko na diskubre sa pagsuyod sa Pogo Hub sa Tarlac. Sa opisina ng Sunyuan Technology, tumambad ang daang-daang cellphones, gadgets at SIM cards na ginagamit daw sa love scam at cryptocurrency scam. Nadiskubre rin ng studio na may mga equipment, pati mga wig na ginagamit umano sa love scam. Halos 40 sasakyan ang na-recover na ginagamit daw sa mga illegal na aktibidad. Na-inquest na ang 7 dayuhan at isang Pinay na nanakit at nagkulong umano sa 2 Pogo workers na naging mitsa ng raid. Suspensyon sa 23 tauhan ng National Food Authority binawi ng Ombudsman. Sabi ni Ombudsman Samuel Martires sa Super Radio DZBB, lumabas sa paunang investigasyon na wala silang partisipasyon sa umano'y paluging pagbebenta ng rice buffer stock sa mga pinaburang trader. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon pa lang, usap-usapan na ang headliner sa Lollapalooza Berlin 2024. On spotlight naman si BTS superstar V sa release ng kanyang bagong single. May report si Nelson Canlas. Lungkutan in his sad boy era, si BTS superstar V sa bago niyang single na Friends, ang kanta tungkol sa romantic feelings ng isang lalaki na friendzone at na heartbroken. Pero ang daming twist. Kaya kahit wala pang 24 hours, mahigit 3 million views na ang MV. Headliner ng Lollapalooza Berlin ang Korean boy band na 17. Makakasama nila ang big stars na sina Sam Smith, Burna Boy, Martin Garrix, dating One Direction member na si Niall Horan at Louis Tomlinson, pati na ang The Chainsmokers. Ang 2-day festival ay gaganapin sa September. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.